Good morning, Sir Darren, good morning. Bago ito tuluyang pumasok sa sariling opisina nito ay napalingon pa ito sa kanya dahil kapansin-pansin ang sobrang iksing suot niya na sinadya niya talaga. Muntik na ring lumabas sa suot niya ang dibdib, nginitian lang niya ito ng nakakaakit. Si Vanessa ang bagong sekretarya ni Darren dahil nag-resign ang dati nitong sekretarya. Si Darren ang owner ng kumpanyang Netco na isang manufacturing company. May asawa na ito at ayaw nito sa mga babaeng nang aakit ng may asawa na. Pagkaupo nito ay kinuha nito ang dokumento ni Vanessa at tinignan muli. Huminto ang mga mata nito sa work experiences ni Vanessa, nagtataka ito kung bakit ganoon na lamang kadami ang work experiences nito, hindi man lang umabot ng 1 taon o kaya'y 6 na buwan man lang. Lihim naman itong nagreklamo kung bakit agad nitong any-hire noong araw ng interview. Hindi nito gaanong tinanong si Vanessa noon dahil nagmamadali ito para makaabot sa flight nito palabas ng bansa. Isa pa ay magaling sumagot si Vanessa sa kaunting tanong nito noon kaysa sa ibang applicants kaya pinili nito agad si Vanessa. Sa hindi malamang dahilan ay may kakaiba itong kutob sa babae. Hindi na lamang nito pinansin at nagsimula na sa trabaho. Tinawagan nito si Vanessa upang magpatimpla ng kape. Nais ding malaman nito kung totoo ang hinihinala nito sa babae. Here's your coffee, sir. Miss De Villa. Yes, sir. May itatanong sana ito ngunit hindi na lamang nito itinuloy dahil personal ito at wala itong kinalaman sa trabaho. Thank you. You're welcome, sir. Ngumiti naman si Vanessa at tumalikod na. Sinadya naman niyang kumembot nang maglakad paalis upang makita ng boss niya ang hubog niya. Kita pa ang kinis niya dahilan para mapaisip ang boss niya. Mukhang tama nga ang hinala ko, sabi ni Paulo sa sarili, hindi siya nag-assume na inaakit siya ng kanyang sekretarya ngunit malakas ang kutob niya na ganoon nga, kung akala mong maakit mo ako kagaya ng mga dati mong boss, nagkakamali ka. Lihim namang napangiti si Vanessa pagkabalik sa desk. Mukhang type din ako ni Sir Darren, wala talagang kawala ang mga lalaki sa ganda ko. Nakangisi siya sa kanyang isip dahil hindi magtatagal ay matitikman niya rin ang boss niya. In fairness, medyo gwapo rin si Sir Darren, pwedeng ipanglaban kay Amber, pero I think mas gwapo talaga si Amber. Medyo nalungkot naman siya dahil nami-miss na niya ito. Nakaisip naman siya ng paraan kaya muli siyang napangiti at ginawa na ang kanyang trabaho dahil baka mahuli siya ng boss niya na walang ginagawa, hindi na siya makapaghintay sa mangyayari mamaya. Pagsapit ng tanghali, nag-lunch si Cornelia sa restaurant kung saan naroon si Amber. Hindi niya alam kung saan ang nasabing restaurant kaya tinanong niya kanina sa mga kasamahan niya sa trabaho. Kung sino swerte nga naman, sabi niya sa sarili dahil nakita nga niya si Amber na kumakain din. Kitang-kita niya si Amber na nakaupo sa hindi kalayuan, may kasama itong lalaki at kasalukuyang nag-uusap ang mga ito. Hindi nakita ni Vanessa ang lalaking kasama ni Amber dahil nakatalikod ito. Sa wakas ay nagtama ang mga mata nila ni Amber kaya kumaway si Vanessa at ngumiti. Nagulat naman ang lalaki dahil hindi nito inasahang dito siya kakain. Hindi na lamang siya nito pinansin at patuloy na lamang nakipagkwentuhan sa kasama nitong kumakain. Napapaisip naman si Vanessa kung sino ang kausap ni Amber dahil pamilyar ito sa kanya. Hindi alam ni Vanessa na ang lalaking iyon ay si Darren. Magkaibigan sina Darren at Amber. You know what, pare, I have a new secretary and ngayong araw siya nag-start, pahayag ni Darren nang maalala niya si Vanessa. And what, I just don't like her, I don't want to assume but I feel like she's into me, she's like seducing me. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong salita para ilarawan ito. Natigilan naman si Amber sa sinabi ng kaibigan, naalala niya ang sinabi ng asawa niyang si Cornelia. Naalala niyang lumipat ng pagtatrabahuhan ang kaibigan ng asawa niya. Sa hindi malamang dahilan ay kinabahan si Amber dahil maaaring si Vanessa ang babaeng tinutukoy ng kaibigan niya. Kapag ginawa ulit niya yun ay baka i-fire ko na siya. Pare, I have this feeling na there's something wrong with her at sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya noon, hindi siya nagtatagal doon. And why did you hire her? Baka 1 buwan lang yan dyan sa kumpanya niyo. Sinabi ko na sayo ang dahilan noon tanghali, na curious naman si Amber kung sino ang tinutukoy ng kaibigan kaya tinanong niya, who is she? By the way, kinabahan naman si Amber sa isasagot ni Darren, hinihiling niya na sana hindi si Vanessa ang sekretarya nito. Vanessa,
Nanlaki ang mga mata ni Amber sa gulat. Vanessa, who? Vanessa de Villa, do you know her? Naalala naman ni Amber na hindi niya alam ang apelyido ni Vanessa at wala ring nabanggit ang asawa niyang si Cornelia tungkol dito. I don't know her. Muli siyang napatingin kay Vanessa na mag-isang kumakain sa sulok. Is that the one you're talking about? Lamingo naman si Darren sa likuran at sinundan ang tingin ni Amber. Nagulat si Darren nang makita nga si Vanessa. Humarap siya ulit kay Amber na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Siya ba? Oo, pare, siya nga. Teka, kilala mo siya? Yeah, she's my wife's best friend. Ang liit talaga ng mundo. Be careful with her. Hindi siya kagaya ng asawa ko at ng asawa mo. I can't believe na kaibigan yun ni Cornelia. Nagpaalam na si Darren na umalis. Pumunta si Amber sa banyo. Lalabas na sana siya pagkatapos niyang gumamit dito ngunit nagulat siya dahil pumasok sa loob ang hindi niya inaasahang tao. Hi, Amber, what are you doing here? This is for men only. Nasa katabi ang restroom niyo. Naiinis na saad ni Amber at lumapit kay Vanessa upang palabasin ito ngunit bago pa mangyari yun ay naisara na ni Vanessa ang pintuan at inilock. Nababaliw ka na bang babae ka? Galit na wika ni Amber at akmang hahawakan ang doorknob pero humarang si Vanessa at agad na inikat ang mga kamay sa batok niya at hinalikan siya sa mga lobby. Inilayo naman ni Amber ang mukha ni Vanessa at itinulak ito kaya napaatras si Vanessa. Ano bang problema mo? Vanessa, bakit mo ba ginagawa sa akin ito? Akala ko ba mag-best friends kayo ng mahal kong asawa? Why are you doing this? Tumatak pa sa isip niya ang sinabi ni Amber na mahal nito ang asawa. Tinitigan niya sa mga mata si Amber. Because I like you, Amber, I know mabilis pero I really like you, and I want you inside me. Napasmirk naman si Amber at hindi makapaniwala sa mga pinagsasabi ni Vanessa. Nahihibang ka na talaga, taksil kang kaibigan, hindi mo ba iniisip ang asawa ko? Hindi, okay lang sakin mawasak ang friendship namin. Okay lang naman yung buhay ko sa mga nakalipas na taong hindi kami magkasama at hindi kami ganoon kadalas mag-communicate. I can live without a best friend. I'm willing to bury our friendship ever since I met you, Amber. Nagulat ulit si Amber sa sinabi ni Vanessa. Sa isip niya ay kung anong klaseng tao at kaibigan ng babaeng katulad ni Vanessa. Magsasalita na sana siya ngunit nagsalita ulit si Vanessa. So, are you planning to tell her na layuan ako? Or kung anong ginagawa ko sa'yo? Fine, sasabihin ko rin sa kanya na may nangyari sa atin. Let's see kung sinong masasaktan. Tiningnan ng masama ni Amber si Vanessa at akmang sasaktan niya si Vanessa nang pigilan niya ang sarili dahil baka mapatay niya ito nang wala sa oras. Hindi naman niya kaya ang manakit ng babae. I will love you, Amber. I will lure my friend's husband. You will be mine. Binuksan na ni Vanessa ang pinto upang lumabas sa men's restroom. Nakahinga naman siya ng maluwag ng mapansing walang tao sa labas. Bumalik na rin siya sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Naiwan naman si Amber sa loob ng men's restroom. Hindi pa nagsisink in sa utak niya ang lahat ng sinabi ni Vanessa. Hindi talaga siya makapaniwala na may ganoong klase ng tao at siya pa ang napili nito na gawan ng mga bagay na bawal at mali. Nasangkot pa siya at ang asawa niya sa kahibangan ni Vanessa. Dahil sa labis na galit at pagkairita ay malakas niyang sinipa ang pinto. Hindi na niya alam ang gagawin. Nagdadalawang isip din siya kung sasabihin ba niya ito sa asawa niya o hindi, ngunit sa isip niya rin ay baka isipin ni Cornelia na may nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Vanessa. Ayaw rin niyang makitang nasasaktan si Cornelia dahil baka labis itong magdamdam kapag nasira ang pagkakaibigan nito at ni Vanessa. Labis pa man ding pinahahalagahan ni Cornelia ang pagkakaibigan. Gusto mang sabihin ni Amber kay Cornelia ang lahat pero hindi pwede. Naisip din niya na baka tutuhanin ni Vanessa ang sinabi kanina na sasabihin nito kay Cornelia na may nangyari sa kanila ni Vanessa. Masasaktan talaga ang asawa niya kapag nalaman nito ang tungkol doon kahit ang totoo'y wala naman talagang nangyari. Lalo na rin at mag-best friends ang dalawa. Labis na naguguluhan si Amber, napagdesisyonan niyang pag-iisipan na lang muna niya ito ng mabuti. Sa ngayon ay hindi na lang muna siya magpadalos-dalos ng gagawin, halos mabibiyak na ang kanyang ulo sa sakit sa sobrang pag-iisip. Mamaya, nalasing si Vanessa, naisipan niyang tawagan ang kaibigang si Cornelia nang kaunti na lamang ang natirang tao sa bar. Yes, Vanessa,
napatawag ka. Cornelia, can you help me? Are you drunk? I guess so. Can you help me? Nasa bar ako malapit sa kondo ko. I can't go home alone. Nahihilo ako kapag tumayo. Hindi naman siya ganoon kalasing dahil kaunti lang ang ininom niya. Nagbabaka sakali lamang siya na baka si Amber ang samando sa kanya sa halip na si Cornelia, kaya iniba niya ang boses niya at nagpanggap na lasing talaga. Why did you drink? Kasi, if you have a problem, you can tell it to me naman. Vanessa, hayan tuloy. Sermon ni Cornelia sa kaibigan, ako pa lang ang nasa bahay ngayon kaya hindi kita masusundo dahil walang may iwan sa mga bata. I'll try to call Amber para sunduin ka. Thank you, Cornelia. Ngumisi naman siya dahil alam na niyang sisanduan siya ni Amber. Hindi pa sigurado kung masusundo ako ni Amber pero sana nga. Tinawagan naman ni Cornelia ang asawang si Amber habang buhat-buhat ang anak na si Fiona at nasa kuna naman si Morris. Hello, hon? Yes, hon, miss mo na ako? Natawa naman si Cornelia sa tinura ng asawa. Yeah, I miss you na kaya umuwi ka na pagkatapos mo dyan sa office. Oo naman, hon, pero hon, pwede mo bang sunduin muna si Vanessa sa bar na malapit sa kondo niya? She's drunk kasi and she's alone, walang maghahatid sa kanya, hindi ko naman pwedeng iwan ang mga bata. What? No, hon, hindi ko siya masusundo, hon, kawawa naman si Vanessa, baka kung mapano yun, saglit lang naman. Then she should ask for help sa iba, bakit tayo, bakit ako? Wala naman siyang ibang kakilala dito dahil bago pa lang siya. Okay, fine, salamat, hon, I love you too, hon. Hindi alam ni Amber ang gagawin, ayaw niyang puntahan si Vanessa dahil baka may gawin na naman ito sa kanya. Nagdadalawang isip siya, ngunit sa huli ay sinundo na lamang niya si Vanessa dahil wala na rin naman siyang magawa. Tahimik namang naghihintay si Vanessa kay Amber sa loob ng bar. Nagulat siya nang makita na niyang pumasok ito sa loob ng bar. Lihim siyang napangiti dahil sinundo nga siya nito. Hinahanap siya ni Amber kaya nagtulog-tulugan siya. I will make sure na may mangyayari sa atin kapag nasa condo unit ko na tayo. Amber, kapag umayaw ka, I'm going to tell Cornelia na may nangyari sa atin. Nakita na ni Amber si Vanessa kaya nilapitan na niya ito at tinawag, Vanessa, wake up. Hindi naman sumagot si Vanessa kaya kinalabit niya ito at muling ginising, Hoy, Vanessa, wake up. Naisipan ng idilat ni Vanessa ang mga mata at tumingin sa gwapong mukha ni Amber na ngayoy nakasimangot at halatang naiinis. Amber, please take me home. Inalalayan siya ni Amber na makatayo. Pwede bang bilisan mo, Vanessa? Nakakaabala ka na? Galit na wika ni Amber. Ito na nga, binitawan naman siya ni Amber kaya muntik na siyang matamba. Amber, wait for me. Hindi man lang siya nito nilingan hanggang sa tuluyan na itong nakalabas sa bar, walang nagawa si Vanessa kundi ang sumunod na lang, akala niya ay babuhitin siya nito. Bilasan mo nga, sinadya namang itumba ni Vanessa ang sarili kaya nanlaki ang mga mata ni Amber, nagdadalawang isip ito kung lalapitan ba siya nito at tulungan o hayaan na lamang. Amber, help me, hindi nga ako makalakad ng maayos dahil lasing ako. Inis namang lumapit si Amber upang tulungan siya, lalakad na sana ito pagkatapos siyang tulungang itayo nito ngunit nakadalawang hakbang pa lamang ito nang lumundag si Vanessa sa likuran nito. Piggyback ride mo ako, Amber, please, wika ni Vanessa na pinulupot ng mahigpit ang sariling mga braso sa leeg ni Amber, pinulupot din niya ang mga binti niya sa balakang ni Amber. Umalis ka nga, pilit namang inaalis ni Amber ang mga braso niya at mga binti niya ngunit hinigpitan niya ang pagpulupot dito. Narinig na lang niyang bumantong hininga ito nang wala na itong magawa, nagtungo na ito sa kotse habang naka-piggyback ride si Vanessa rito. Nang malapit na sila sa kotse ay hinalikan ni Vanessa si Amber sa kanang pisngi nito kaya nagulat ang lalaki, agad binuksan ni Amber ang pinto at ipinasok siya. Isasara na sana nito ang pinto, ngunit hinatak ni Vanessa ang long sleeves nito kaya napalapit ito sa kanya at hinalikan ito sa mga lobby, agad naman siyang itinulak nito. Ano ba? Galit na sigaw ni Amber sa kanya sabay punas sa mga lobby nito at parang nandidiri, what are you doing? Nababaliw ka na ba talagang babae ka? Yes, William, nababaliw ako dahil sayo. Nang malapit na sila sa condo building ni Vanessa, lumipat si Vanessa sa passenger seat at tinitigan si Amber,
Hindi siya nilingon ng lalaki kahit isang beses kaya lumapit siya upang halikan ito sa pisngi na ikinagulat naman ng lalaki. Can you stop what you're doing, Vanessa? Kung ayaw mong mabangga tayo. Hindi naman niya ito pinansin, dinakma pa nito ang bagay na nasa gitna ng mga hita ni Amber. Huminto ang kotse sa tapat ng condo building, tinabig ni Amber ang kamay ni Vanessa pero ibinalik ito ulit ng babae. Vanessa, ano ba? Hindi na natapos ni Amber ang sasabihin ng pinaghahalikan na siya ni Vanessa. Hindi pa nakontento si Vanessa, umupo ito sa mga hita ni Amber at pinulupot ang mga braso sa leeg ng lalaki. Naramdaman naman ni Vanessa ang biglang pagtindig ng bukol na kanyang inupuan. Sabi na nga ba, nagugustuhan mo rin, Amber. Sa hindi malamang dahilan ni Amber ay tumutugon na siya sa mga halik ni Vanessa. Ramdam na niya ang pag-iinit ng kanyang katawan. Bumaba ang kanyang mga halik sa leeg ni Vanessa. Dahan-dahan namang tinanggal ni Vanessa ang pagkakabutones ng suot ng niya. We're here already, as soon as naihatid na kita sa loob ng kondo mo. I'm leaving, walang emosyon na sabi ni Amber, nakakapit sa kanyang leeg at nakapulupot din ang mga binti nito. Pagkapasok nila sa condo unit ay agad na inihiga ni Amber si Vanessa. Amber, I want us to have bed scene. Maghanap ka ng iba. Kinuha naman ni Vanessa ang isang kamay ni Amber at pinahawak sa kanyang dibdib. Ayaw mo ba nito? How about this? Ayaw mo rin ito? Why the hell would I want it? Meron namang ganyan ang asawa ko. Okay, fine, kung ayaw mo, edi huwag, I'll tell Cornelia na may nangyari sa atin. Nagulat naman si Amber at kinuha ang kanyang kamay, as if you can tell her that. Well, let's see what will happen. Wala namang mawawala sa akin, ewan ko na lang sa iba. Papayag ka rin, Amber. Galit namang tiningnan ni Amber si Vanessa at sinigawan nito. Ano bang dapat kong gawin para tigilan mo na ako, ha? Bumangon si Vanessa at tumayo sa harap ni Amber. Nagulat na lamang si Amber nang maghubad si Vanessa sa harapan niya. All I want is this. See, you're hard already, Amber. Aalisin na sana ni Amber ang kamay ni Vanessa ngunit biglang gumalaw ang mga kamay ni Vanessa. She moved her hand up and down kaya walang nagawa si Amber kundi ang mapaungol ng mahina. Inaamin niyang nasasarapan siya sa ginawa ni Vanessa. Napangiti si Diana nang maramdaman niyang nasasarapan at nagugustuhan na ng lalaki ang ginagawa niya rito. Ang laki talaga. I wonder anong itsura nito kapag nakita ko na. Ilang sandali lang ay inalis ni Vanessa ang kanyang kamay sa pagkakahawak sa alaga ni Amber. Basta don't blame me if nasabi ko na kay Cornelia na may nangyari sa atin, ha? I know you're afraid na malaman ni Cornelia na may nangyari sa atin kahit wala naman. You can go now. Napakuyom na lang ng kamao si Amber at galit na galit. Binabantaan mo ba ako, ha? Pwede, napakagatlabi pa siya habang nakatitig kay Amber. Alam niya sa sarili niya na maakit niya si Amber. Napapikit si Vanessa sa ginawa ng lalaki, nang mapagod si Amber ay tinulak niya si Vanessa sa kama at pinatungan ito. Bumaba na rin ang mga halik ni Amber, walang alinlangan niya itong tinanggal at ipinasok doon ang kanyang mga daliri. Lihim siyang napasmirk dahil napagtanto niyang hindi ganoon kasikip ang kuweba ng babae. Looks like marami na ang nakapasok dito. Please lick me harder. I want to feel your tongue inside me. Nagdalawang isip naman si Amber kung gagawin ba niya ang sinabi ni Vanessa. Sa huli ay ginawa na lang niya dahil aminin man niya o hindi ay nasasarapan na rin siya sa ginagawa niya. Amber stood up and unbuckled his belt. Agad niyang ibinaba ang kanyang pantalon kasama ang boxers niya and Vanessa witnessed it. Napaupo si Vanessa mula sa pagkakahiga sa kama. This is what you want, hindi ba, Hayan? Halos mabilaukan naman si Vanessa. Finally, natikman ko rin itong alaga mo, Amber, and I must say na ang sarap sa feeling na matikman ko. Dahil sa sarap ay agad na narating si Amber, nagulat naman si Vanessa dahil doon but she swallowed all his loads. Akala ko ba ayaw mo, ba't ganun kadali, masarap hindi ba? Tinabig nito ang ulo ni Vanessa, she stood up at aktong hahalikan siya ngunit tinulak niya ito sa kama. Amber, what do you think you're doing? Kailangan ko nang umuwi ngayon. What? Aren't you going to feel yourself inside me? I did feel myself in your mouth so we're done.
Naghihintay na sa kama namin ang asawa ko. No way, sigaw pa niya ngunit dali-dali nang lumabas si Amber sa kwarto. Amber, wait, hinabol pa ni Vanessa ito ngunit muntik na siyang matamaan ng pinto dahil sa lakas na pagsara ng lalaki rito. Naiwan naman siyang nakatulala at tila hindi pa nagpoproseso sa utak niya ang nangyari. I can't believe na iwan niya ako after I pleasured him, tingnan lang natin kung hanggang kailan ka makapagpigil, Amber. Aakitin kita, magugustuhan mo rin ang gagawin ko, magiging akin ka rin, walang hindi nakukuha ang nag-iisang Vanessa de Villa. Nag-ayos na lang siya ng sarili, sa isip niya'y ayos lang ito dahil pagsasabihan niya ulit si Amber upang may mangyari ulit sa kanila, naisip din niyang mabuti na rin ang nangyari dahil natikman naman nila ang isa't isa. Naalala ni Vanessa ang mga halik ni Amber, nasisiyahan siya sa susunod na mangyayari, hindi lang niya nais ito kundi ang puso nito. I can't wait na magiging tayo na, Amber, yes, ganito ako ba't wala akong pakialam, I'm so excited about us, Amber. Sa loob ng kotse ay hindi makapag-isip ng maayos si Amber, hindi niya akaling magagawa niya ang nangyari kanina Lereg. Pag-uwi niya sa kanilang bahay ay nakaramdam siya ng konsensya nang makita ang masayang pag-aaliw ni na Cornelia at Morris sa sanggol na si Fiona. Nagtatawanan pa ang dalawa nang makitang napapangiti si Fiona, hindi na malaya ni Amber na nakangiti na pala siya habang nakatingin sa mag-iina. Napabuntong hininga na lamang siya, iniisip niya kung bakit ba ang daling matukso ng ilang lalaki kapag inaakit ng babae. At mahirap man para sa kanya ang umanin ay parang napabilang na rin siya sa ilang lalaking madaling matukso, napasabunot na lamang siya sa inis dahil nabubuwisit siya sa pinaggagawa sa kanya ni Vanessa na kaibigan pa mismo ng asawa na tapat at totoong nagmamahal sa kanya. Kung hindi lang sana ako binyantaan ng Vanessa na yun, hindi naman talaga ako makakagawa ng kataksilang yun. Nakakainis na Vanessa na yun, nang makita siya ni Morris ay agad siyang itinuro nito. Napalingon naman si Cornelia sa direksyon ng itinuturo ni Morris. Your home na pala? Han? Yes, Han? Lumapit siya kay Cornelia at mabilis na hinagkan nito. How's Vanessa? Nasa condo unit na siya. Okay lang ba siya? She's fine. Kain na tayo? Kinurot naman siya ni Cornelia sa pisngi kaya napanguso.